Filipino love story naman Zeus. Filipino love story, game! 5 Filipino love story movies na nagpapakilig sa akin tuwing napapanood ko. My Only You 2008. Matatawa at maiiyak ka dito. Tungkol ito sa isang babaeng si Winona na lahat sa pamilya niya ay natetegi sa edad na 25 years old. Meron siyang best friend at ito nga si Bong na mahal siya pero hindi niya masabi. Kaya naman itong si Bong, pinapakita niya yung pagmamahal niya kay Winona sa pamamagitan ng pagprotekta niya sa kanya para umabot siya ng 25 years old. Pero nang malaman ni Bong na merong malubhang sakit si Winona, dito niya gagawin lahat para protektahan at pasayahin si Winona. Favorite scene ko sa may movie na to, yung naglalakad-lakad si Bong tapos paiba-iba yung season. And yung pinauso nila doon sa may daliri, ito. My! Bentang-benta sa akin yung mga jokes nila dito and ang ganda ng chemistry nila Bong Navarro and ni Tony Gonzaga dito. Pati yung mga kanta nila hanggang ngayon pinapakinggan ko pa rin. Medyo naiinis lang ako sa may ending nito kasi spoiler alert, binawian sila parehas ng buhay and paano naman yung tatay niyang bulag? Next, The Thing Called Tadhana 2014. Pinanood lang namin to randomly sa may sinehan and hindi ko pinagsisihan yung binayad namin dito. Tungkol ito sa isang babaeng tinulungan ng isang lalaki sa may airport at dito nga magsisimula ang pagkakaibigan nila. Unti-unti silang mag-uusap, makikilala yung isa't isa at magkukwentuhan sa mga nakaraan nila. And eventually, magdidecide silang magpunta ng Baguio and Sagada kung saan nila hahanapin ang mga sarili nila. Isa to sa mga pinakamagandang movie ni J.M. De Guzman and Angelica Panganiban. Kakaalam ko, ito yung nagpasimula at nagpasikat ng ganitong style ng movie na ginagaya ngayon ng mga mainstream films. Kilig na kilig ako tuwing nag-uusap lang sila dito na ang natural lang ng acting nila na parang hindi sila uma-acting. I love the karaoke scene, yung bus sa may hotdog, yung sinabi niya na tangek, hindi pa start. Siyempre, nagustuhan ko talaga dito yung mga scene na nasa Baguio and Sagada sila. Ang ganda lang. Ata yung dahilan kung bakit ako nagka-interest pumunta dito eh. Matak din sa akin dito yung linya ni JM sa may scene na to na sinabi niya na akala ko magaling ako, marunong lang pala. Next, A Very Special Love 2008. Rooted romantic movie to para sa akin. Tungkol ito sa isang babaeng nagtatrabaho sa company ng lalaking crush na crush niya. Pero sa pagtatrabaho niya dito niya rin marirealize na yung lalaking pinapangarap at inaakala niya ay meron palang ibang ugali. Kaya naman dito sila magsisimulang mag-away at magkapalagayan until mahulog sila sa isa't isa. John Lloyd and Sarah yan, so yung chemistry nila through the roof. Yung theme song nito pinapakinggan ko kung gusto ko mag-imagine ng nakakakilig. Kami ring nakakatuwang scene dito like yung sa Lock the Door scene. Lock the door when you leave. Favorite scene ko din dito yung kinantahan ni John Lloyd si Sarah ng Kailan na kinakanta ko pa rin palagi sa karaoke. And syempre yung ending na sumasayaw ng rain dance si JLC para mapatawad siya ni Sarah. Sobrang ganda nito, naging trilogy pa. Next, Kita Kita 2017. Kung meron mang nagpabalik ng interest ko sa Filipino love story movies, ito na siguro yun. Tungkol ito sa isang babaeng tour guide na si Leia na bigla na lang nabulag sa may Japan. One day, ang madilim niyang buhay ay magkakaroon ng kulay matapos niyang makilala ang isang lalaking Filipino din na si Tonyo. Dito nga siya papasiyahin ni Tonyo hanggang sa magkainlaban sila. Isa to sa mga pinag-pair sa film na hindi ko in-expect pero tuwing napapanood ko, kinikilig ako ng sobra. Ang ganda ng comedic timing ni Empoy and yung banggain ng personality ng mga characters nila Empoy and Alessandra De Rossi, ang ganda lang. And oo, bagay na bagay sila. Tuwang-tuwa ako sa joke dito ni Empoy yung meron silang similar, ritis. Siyempre yung kanta dito, favorite ko rin. Less lonely people in the world have stand. Pero yung ending nito, hindi ko kayo mapapatama. Last, Everyday I Love You 2015. Never akong naging fan ng Lizken pero yung trailer pa lang nito, ewan ko kung bakit pero kinikilig ako. Sobrang kilig ko, bumili pa ako ng ticket para lang mapanood doon sa sinehan. Tungkol ito sa isang babaeng vinavlog yung pang-araw-araw niya para maipakita sa boyfriend niyang nasa koma. Isang araw, may lalaking gumagawa ng reality TV show ang makakakita sa kanya at dito nga sila magkakakilala. Para maipagamot yung boyfriend niya, pumayag siyang mag-host ng TV show na yon. Mga sumunod na araw, dito nga sila magkakasama at mauhulog sa isa't isa na gugulo sa buhay ni Audrey. I know, problematic to and merong cheating in some way na nagaganap kaya hindi ko masyadong nagustuhan yung ending nito. Kung ngayon siguro to ginawa and nilagyan ng indie aspect, paniguradong hindi sila magkakatuluyan sa dulo eh. Pero ewan ko, yung chemistry nila dito, doon ako kinikilig. Yung banter ng mga karakter ni Enrique and Liza dito works for me. Okay din yung pagkakasulat and pagkakabuo ng problematic relationship nilang dalawa dito. Alam mo yon, toxic din naman si Gerald dito eh. So, yeah. I must admit, bagay naman kanila Enrique and Liza yung mga rules nila dito and kahit cliche yung story. Kapit online, so panoorin nyo na lang kung gusto nyo. So, ayun lang. Thank you.